Noong 1953, isang demokratikong leader ang pinabagsak. Hindi ng sariling mamamayan, kundi ng lihim na operasyon ng mga dayuhang kapangyarihan. Ang kanyang kasalanan, gusto niya lang kontrolin ang likas na yaman ng kanyang bansa. Ito ang kwento ni Mohammad Mossadegh at ng isa sa pinaka-kontrobersyal na operasyon ng CIA, ang Operation Ajax. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga content tungkol sa history, ay baka pwedeng mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell bilang suporta at para updated ka rin tuwing may bago akong video. Noong unang bahagi ng dekada 50, ang Iran ay nakaupo sa isa sa pinakamayamang reserba ng langis sa buong mundo. Isang yaman na kayang magpabago ng kapalaran ng buong bansa. Ngunit ang kwentong ito ay nagsimula pa noong 1901 nang ibigay ng Shah ng Persia ang isang malawak na konsesyon sa isang British investor na si William Knox D'Arcy, ang karapatang maghanap at kumuha ng langis sa halos buong bansa. Makalipas ang 7 taon ng paghuhukay at pagkalugi, noong 1908 natagpuan ng langis sa Masjid Sulaiman, isang pambihirang discovery na agad nagbigay ng kapangyarihan sa Britain. Mula rito itinatag ang Anglo-Iranian Oil Company. Ngunit ang kasunduan ay malinaw na hindi patas. Tatanggap lamang ang Iran ng humigit kumulang 16% ng kita, habang ang natitirang bahagi ay mapupunta sa kumpanya at sa pamahalaang British. Sa mga refinery tulad ng Abadan na isa sa pinakamalaki sa mundo, ang mga Iranian workers ay nagtatrabaho sa mababang sahod at mahirap na kondisyon, habang ang mga dayuhang empleyado ay namumuhay ng mas komportable. Habang lumalala ang hindi pagkakapantay-pantay, unti-unting sumiklab ang galit ng mamamayan. Hindi lamang para sa pera, kundi para sa dignidad at kontrol sa sariling yaman. Sa gitna ng tensyon, lumitaw si Mohammad Mossadegh. Para sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang ganitong sistema. Noong 1951, isinulong niya ang isang makasaysayang hakbang, ang ganap na pag-nationalize ng industriya ng langis ng Iran. Isang desisyong yayanig sa Britain at magpapasimula ng isang krisis na babago sa kanilang kasaysayan. Para sa Britain, ang desisyon ni Mossadegh ay hindi lamang isang simpleng pagtutol. Isa itong direktang banta sa kanilang ekonomiya at impluwensya sa gitnang silangan. Sa loob ng maraming dekada, ang Anglo-Iranian Oil Company ang nagsilbing pundasyon ng supply ng langis ng Britain. Nang ito ay inationalize, biglang nawala ang kontrol sa isa sa kanilang pinakamahalagang yaman, at kasama nito ang bilyon-bilyong kita. Bilang tugon, agad kumilos ang pamahalaan ng Britain. Nagpatupad sila ng malawakang economic blockade laban sa Iran. Pinahinto ang pagbili ng Iranian oil sa pandaigdigang merkado at pinigilan ang mga barko na mag-angkat nito. Sinubukan din nilang hadlangan ang Iran sa pamamagitan ng legal na kaso sa international courts. Hindi nagtagal, bumagsak ang ekonomiya ng Iran. Humina ang kita ng gobyerno, tumaas ang unemployment at nagsimulang maramdaman ng ordinaryong mamamayan ang epekto ng krisis. Ngunit hindi pa ito sapat para sa Britain. Sa likod ng mga opisyal na hakbang, nagsimula silang magplano ng mas agresibong paraan upang ibalik ang kanilang kontrol. Napagtanto nila na hindi nila kayang gawin ito ng mag-isa, lalo na sa bagong mundo ng Cold War. Kaya lumapit sila sa isang lumalakas na superpower, ang United States. Dito nagsimulang mabuo ang isang lihim na alyansa, isang plano na hindi lamang magbabago sa Iran, kundi mag-iiwan ng marka sa kasaysayan ng buong mundo. Sa kasagsagan ng Cold War, bawat kilos ng mga bansa ay tinitingnan sa lente ng kompetisyon sa pagitan ng United States at Soviet Union. Para sa Amerika, ang Iran ay isang kritikal na lokasyon, mayaman sa langis at nasa hangganan ng impluwensya ng Soviet Union. Habang lumalala ang economic crisis dahil sa British blockade, nangamba ang US na baka mapilitan si Mohammad Mossadegh na humingi ng suporta sa mga komunista, lalo na sa Tudeh Party ng Iran. Hindi nila siya tinitingnan bilang diktador, kundi bilang isang leader na hindi nila kontrolado at posibleng mawala sa kanilang impluwensya. Dito nabuo ang isang lihim na plano. Sa pagtutulungan ng CIA at MI6, inilunsad ang isang covert operation, ang Operation Ajax. Ang pangunahing layunin, patalsikin si Mossadegh, pahinain ang kanyang popularidad
at ibalik sa kapangyarihan ng Shah si Muhammad Reza Pahlavi. Isang operasyon na hindi lamang politikal, kundi isang estratehikong hakbang sa pandaigdigang laro ng kapangyarihan. Unang hakbang, propaganda. Pinondohan ang mga pahayagan at radyo upang siraan si Muhammad Mossadegh. Inilalarawan siya bilang anti-Islam, pro-communist at isang leader na nagdadala ng kaguluhan. Ikalawa, political bribery. Binayaran ang mga miyembro ng parliament, religious figures at military officers upang baliktarin ang kanilang suporta. Layunin nito, i-isolate si Mossadegh sa loob ng sariling sistema. Ikatlo, psychological warfare sa lansangan. Nag-hire ng mga bayarang demonstrators, mga nagpapanggap na komunista at royalist upang magsimula ng riot, paninira at kaguluhan. Ang resulta, isang lungsod na tila nawala sa kontrol. Kasabay nito, ginamit ang Shah, si Muhammad Reza Pahlavi, upang maglabas ng royal decree na nagtatanggal kay Mossadegh sa posisyon. Sa ibabaw, mukhang spontaneous ang krisis, ngunit sa likod ng bawat protesta, headline at utos, isang sistematikong operasyon ang kumukontrol. Isang operasyon na idinisenyo hindi lang para pabagsakin ng isang leader, kundi manipulahin ang buong realidad ng isang bansa. Noong August 1953, tuluyang sumabog ang tensyon sa Tehran. Sa una, nabigo ang unang tangkang patalsikin si Muhammad Mossadegh at pansamantalang tumakas ang Shah palabas ng bansa. Ngunit hindi dito natapos ang operasyon. Sa ikalawang yugto, pinakilo sa mga bayarang grupo, sundalo at mga opisyal na kumampi sa Shah. Nagsimula ang marahas na sagupaan sa mga lansangan, mga tangke, putukan at kaguluhan sa kabisera. Sa gitna ng kaguluhan, sinalakay ang tirahan ni Mossadegh. Matapos ang matinding tensyon, siya ay pinatalsik sa kapangyarihan at inaresto. Kalaunan, hinatulan siya ng korte militar at inilagay sa house arrest, kung saan siya nanatili hanggang sa kanyang kamatayan. Samantala, ibinalik sa trono si Muhammad Reza Pahlavi na ngayon mas umaasa sa suporta ng kanluran, lalo na sa United States. Sa mga sumunod na taon, muling binuksan ang industriya ng langis ng Iran sa mga dayuhang kumpanya. At sa likod ng tagumpay na ito, isang bansa ang nawalan ng kontrol sa sariling kapalaran. Sa unang tingin, nagtagumpay ang Operation Ajax, na ibalik ang kapangyarihan ng Shah at muling nabuksan ng Iran sa impluensya ng kanluran. Ngunit ang tunay na epekto nito ay mas malalim at mas pangmatagalan. Sa ilalim ni Muhammad Reza Pahlavi, naging mas sentralisado ang kapangyarihan. Sa tulong ng sabak ang lihim na pulisya, mahigpit na kinontrol ang oposisyon sa pamamagitan ng surveillance, pag-aresto at torture. Habang umuunlad ang ekonomiya sa ilang aspeto, lumawak naman ang agwat ng mayaman at mahirap. At higit sa lahat, tumindi ang galit ng mamamayan sa pakikialam ng United States sa kanilang politika. Sa paglipas ng mga taon, ang galit na ito ay naging isang malawakang kilusan. Noong 1979, sumiklab ang Iranian Revolution. Sa gitna ng malawakang protesta, napilitang tumakas sa bansa si Muhammad Reza Pahlavi. Mula sa kanyang pagbagsak, bumalik mula sa exile ang isang makapangyarihang leader, si Ruhollah Khomeini, na siyang nagtatag ng isang bagong sistema, ang Islamic Republic. Ngunit hindi dito natapos ang krisis. Noong Nobyembre 1979, sinalakay ng mga Iranian students ang US Embassy sa Tehran at dinakipang mahigit 50 Amerikano. Isang krisis na tumagal ng 444 na araw. Ang kanilang mensahe, tutol sila sa pakikialam ng Amerika, lalo na matapos tanggapin ng US ang dating Shah sa kanilang bansa. Mula rito, tuluyang naputol ang diplomatikong relasyon ng Iran at United States. Nagpatupad ang US ng sanctions, habang ang Iran ay naging bukas na kalaban ng kanluran. Ang dating alyansa ay naging matinding alitan. At sa mata ng maraming Iranian, ang ugat ng galit na ito ay bumabalik sa taong 1953, sa lihim na operasyon na nagpabagsak sa kanilang demokrasya. Isang operasyon na nagbunga ng revolusyon. At isang alitang patuloy na hinuhubog ang politika ng mundo hanggang ngayon.